So, ito quiz yung request mo na, tutorial sa palagi ng verse at saka chorus. Buti nagtanong ka kasi wala nang nagtatanong ng ano. Walang nagtatanong ng verse at saka chorus eh. Kaya yung tinuro ko, intro lang eh. So, ganito ang unahin natin. Verse. So, verse tayo. Bali, itong verse, ang ginawang style dito nung gitarista ni TJ, dun sa Cozy Cove na version, yung tinatawag na staccato. So, yun yung explain ko paano siya gawin. So, unahin natin dito sa 4th fret. Yan. Ganito yung ginagawa niya. Pang-5 string or A string. Yan. Yung camera angle ko kasi medyo malapit eh. Hindi rin ako maka-atras kasi makikita yung chan ko. Char. So, ito. Pang-5 string or 5th string or A string, 4th fret, tapos i-hammer nyo papuntang 6th fret. So, isang pitik, tapos 4th string, 4th fret. So, parang ganito muna yung tunog, parinig ko sa inyo. Yan, ganun siya. Kasi, pagka ginawa nyong pangalan nito, isa-isa, parang wala siyang groove eh. Pag wala yung ghost note, or yun nga, pagka nag-staccato kayo, tapos hindi nyo nilagyan na ghost note, siya, parang matamlay pakinggan, parang ganun. Ganito yung tunog niya. Yan, nakikita nyo to, yung picking niya. So, ang gagawin natin, nalagyan natin ng ng pangalan nito, yung ghost note. Yun yung nagpapasarap sa sa staccato na style. So, ang gagawin natin, ang magiging picking niya ngayon, pagka-hammer nyo ng 5th string, 4th fret, diba? Mag-hammer kayo papuntang 6th string. Pagka-hammer nyo, diba, unang pitik, bago nyo patunugin tong 4th string sa 4th fret, maglalagay kayo ng ghost note. So, wala kang pipindutin dito, or pwede mo rin naman pindutin kung saan ka masanay. Pero, itong yung yung palm mo, iaano mo na yan dito. Pang-mute mo na siya dito para magkaroon ka ng magkaroon ka ng ganong nota. Yun yung tinatawag na ghost note. Ewan ko kung tama yun pero yun yung pagkakaintindi ko. So, ganun siya. Bali, ganito. Diba? Ay, yan. So, ganun siya. Bali, mas maganda siguro kung obserbahan natin kung paano yung ginagawa ko. Bumibitaw ako dito. So, mas maganda kung hindi nyo wala na kayo pipindutin. So, pagka-hammer nyo, pipitik kayo ng isa pa dito bago nyo pindutin to. So, ganito siya. Ayan naririnig nyo. Wala akong pinipindot dito. Pero, nagpipiking ako dito. Naririnig nyo? Yan. Yan yung parang pinaka magiging ghost note mo. Para magkaroon siya ng groove. So, ganito. Kumpletuhin natin. Yun yung parang kahit continue siya, ang pinaka didiinan mo lang yung etong nota na to. Ton ta 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 ton ta
tat, tat. Yun lang ilalagyan mo eh. Pero ito, continuous to, nagaan siya na yan, nag-ghost note ka or nagpa-palm mute. Yan, nakita nyo. Atras ako. Yan, yun yung yun yung staccato na na style. Para may groove siya. Ghost note. So, ganun siya. Ganun nyo siya magagawa pagka yung sa verse. Bali, parang ganun, diba? Kung balikan man ang hirap, luwag lahat. Ikaw paborito kong desisyonan. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon at tapos yan, mag-iiba na ng chords yan eh. So, pagdating naman dito sa second verse, pwede kayong magbagsak lang ng chords. Kunyari, ito, E-flat minor. E-flat minor 7. So, imbis na ganito, di ba yan, E-flat minor. Tanggalin nyo yung pinky. Or yung nasa gitna. Yan. Napaligid. Kahit bagsak-bagsak lang. Tapos, B9. Yan. Napaligid. B9. Ulit, E-flat minor. Tapos, B9 ulit. Tapos, G sharp minor. So, yung G sharp minor is, pwedeng ganito pwedeng ganyan na G sharp minor, di ba ganito yung usual. Pwedeng alisin nyo rin yung pinky, ganito yung tunog niyan. Pero ako, yung ginagawa ko kasi, yung G sharp minor ko is kinukuha ko pa rin yung nota na nandito. 'Di ba? Yung B9 may nota dito na dito sa B string at saka E string or second string at saka first string. So may nota pa kasi siya diyan. Kinukuha ko pa rin, 'di ba? Ganito siya. Ang gagawin ko dito, wala na akong babaguhin halos sa pwesto. Ito, iaano ko lang to. Ilalagay ko lang to sa 4th fret, 6th string or sa E string ko sa taas para makuha ko yung G sharp minor. Diba? Naka B9 pa rin ako na position. Yan. G sharp minor. Yan, narinig nyo. So, imbis na mag-bar ako dito, or i-flat ko to, dito na lang ako sa baba. Kukunin ko na lang to. Tapos ito nga, lilipat ko dito. So, pakita ko ulit ang buo. Verse ulit tayo. Kung balikan. Yan, staccato kayo. G sharp minor. Ito. Diba? So, mabubuo na natin yung verse. So, dito na tayo sa eto tayo. Pagka bagsak dito sa eto tayo, ito, diba? G sharp minor. Eto tayo. Ano ba to? Paano ko ba tatawagin to? C sharp. Alam mo na to C sharp sus or suspended. Suspended 4, parang ganon.
ang gagawin nyo lang, from G sharp minor, yan, magbabar lang kayo dito. Yan, tong buong to, buong 4th fret. Hindi nyo lang sasama yung 6th string nyo or E string sa taas. Tutawag nyo sama to. Ito lang, 4th fret. I-bar nyo lang, ganito ang tunog nyan. Yan. Ito tayo. Bar. Yan. Pwede nyo rin gamitin yung pinky nyo. Pwede nyo isingit dito sa may 6th fret. Pero depende na sa inyo kung paano nyo lalaroin. Pero kung halimbawa ang lalaroin nyo, ganito ang gagawin nyo dyan. Ito tayo. Diba? Meron kayong dalawang strum na bagsak. Kung ayaw nyo naman, mas simple lang para hindi masyadong magulo or tunog palsa kasama nyo. Bagsak nyo lang ng ganyan. Ito tayo. Yon. So, kumpleto na yung verse. Yun na yung pinaka-verse nun. Babagsak na siya ng chorus nun eh. Ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagbabalik ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli. So, yun, quiz. Ito yung verse. Yung part 2 naman, dito naman tayo sa chorus. So, ito. Yung huli kong tinuro, yung nag-bar ka dito, di ba, sa 4th fret. Bago pumasok ng eto tayo. So, ito ulit tayo. Bagsak ulit tayo ng ito tayo. Eto tayo. Yan. Pagdating ng chorus, pabayaan yung, kung may pianista kayo, or ibang, dalawa kayong gitarista, or may pianista kayo. Teka, nahulog yung pick ko. Yan. Halimbawa, yun, meron kayong pianista or gitarista, hayaan nyo silang mag-chords. So, hayaan yung ibagsak nila yung chords na ito. Sa uli. So, ang gagawin nyo kasi, pagka kayo yung sa lead guitars, pagkabagsak ng pianista, di ba? Sa uli. Yan ang ibabagsak nyo. So, yung ginawa ko, ganito siya. 3rd string, yan, 3rd string or G string dito sa 3rd fret. Ang mangyayari is isang pitik, hammer ng 3rd fret papuntang 4th fret. Oops, volume. Yan. Tapos, 4th fret papuntang 6th fret, slide. So, dalawang pitik lang siya. Yung unang pitik nyo, hammer yon, papuntang 4th fret. Tapos, pagdating ng 4th fret, pitik ulit, pa-slide. Diba? Sa huli, yan, palagi. Ulit lang ulit. Hammer, tapos slide. Tapos, ang chords kasi niyan, pakita ko muna. Kunyari, ako yung acoustic guitar, ako yung acoustic guitar o yung rhythm, or kunyari ako yung pianista. Ganito ang tunog kasi niyan. Sa huli, palagi. Yan. Tapos, yan, ganyan-ganyan lang yung gagawin yan eh. Bali ang gagawin nyo, di ba? Nagbabagsak siya ng chords. Ganito siya. Sa uli, babalik pa rin sa'yo. Teka nga, ulitin na. Nalito rin ako eh, di ba? Pa rin sa'yo. Paano ba yan?
Nalimutan ko na. Mamaya, sabayan na lang natin para di ako malito. Nalilito ako eh, pagka wala ako naririnig na nagre-rhythm eh. Pero ganito siya. Di ba, ginawa nyo na tong hammer, tapos slide. Tapos, fourth string or D string, yan. Sixth fret, slide ng papuntang 8th fret. Tapos, B string or second string, 7th fret naman. Pagka-slide nyo, di ba? Pitik, isang pitik. Tapos, B string. Yan. Tapos, fourth string, 4th fret. Yan. Fourth string, yan. Ito fourth string or D string, 4th fret, slide papuntang 6th fret. Yan. Ganito siya. Isang pitik ulit. Pag slide kasi isang pitik lang eh. Tapos B string sa may 6th fret naman. Yan. So, ganito siya. Pipiliin kong maging sa'yo. Diba, yun yung part na yun. Ganito yan eh. Pipiliin kong maging sa'yo. Pa nakulabit. So, ganun siya. Yan, nakakasunod ba? Kasi pati ako naguguluhan eh. Pero mas magagets nyo ito mamaya pagka sinabayan na natin yung kanta. So, simulan ulit natin. Sa uli, palagi, babalik pa rin sa... Nalilito talaga ako. Babalik pa rin sa yakap. Yan, basta ganun. Yun. Nakakalito Natutuyot yung utak ko Pero, ayun, ganun siya. So, nakuha nyo na yun dito. Recap tayo Unahin natin dito sa third string. Third string, 'di ba, is yung unang chorus. Hammer, slide. Tapos, dito naman sa fourth string, 6th fret. Yan, slide yan slide papuntang 8th fret. Isang pitek. B string, 7th fret. Slide, fourth string, 4th fret, papuntang 6th fret. Yun. Tapos dito na tayo sa ulit-ulitin man. Ulit-ulitin man. Ang ginagawa ko dito, ito, yung kaninang G sharp minor natin, na ganito. Pwede na siyang bagsak lang Ulit-ulitin man, nais kong malaman. Anong chords ba to? Hindi ko alam kung paano ko i-explain Hindi ko alam kung ano yung eksaktong tawag, pero ano siya B flat, dapat B flat minor to Pero, parang naka-over Basta, hindi ko alam ang tawag, pakita ko na lang. Dun sa mga expert, comment nyo na lang kung ano yung tawag sa ganitong chords. Ulit-ulitin ba, nais kong malaman. Bali, ang ginawa ko dito is, ito, medyo ano siya sabog yung chords E string or 6th string, 6th fret. Ito, gamit ko tong middle finger. Tapos, itong daliri ko na to, nasa 4th fret, tapos 4th string. Next, itong daliri ko naman na to, nasa 3rd string or G string, nasa 6th fret. So, ito na yung position niya. Ito na rin yung tunog niya. Last, yung pinky ko, nasa 7th fret, B string naman. So, ganito ang tunog niya. Yon, ganyan siya. So, ulit-ulitin ba,
Nais kong malaman mo. Yan. Bagsak-bagsak lang. Nais kong malaman mo. Tapos, bagsak mo lang yung B9. Iyo ko. Bahala ka na kung lalagyan mo rang malaming. Bahala ka na kung lalagyan mo ng maraming kalansing or bagsak-bagsak lang. Pero yung pagkakatugtog kasi or yung hinihingi ng kanta, more on more on mas simple. So lalagyan mo na lang siya ng mga ambient na timpla. Kagaya ng ganitong timpla, kailangan na iwan yung tunog. Pag strum mo, kailangan may naiwan kang parang may naiwan kang flavor, parang gano'n. So, to B9, di ba? Iyo ko. Di ba, naiwan pa rin yung, may shimmering pa rin siya. So, tingin ko lang, mas simple kung babagsak-bagsakan mo na lang. So, balik ulit tayo dun sa ulit-ulitin man. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ko. Yan, pwede yung ganon. Palagi. Yun na, balik na ulit ang verse. Yon. So, ganun yung ganun ko is yung pinaka-chorus part naman niya. So, pwede mong gawan ng sarili mong atake or sarili mong version yung yung sa mga parts ng gitara. So, depende pa rin sa'yo. Basta yun yung mga chords niya. Yan, G sharp minor, tapos yun, to sa B flat minor, over acting. Di ko alam yung tawag eh. Yan lang naman yung mga part niya eh. So, yun yung pinaka-chorus part. So, sana may natutunan ka, quiz. Comment lang kayo pagka meron kayo ulit mga tanong. Basta may oras ako, gawan ulit natin. So, maraming salamat. Peace.